nabanatan siya. May mga nagagalit sa kanya. Pakinggan muna natin itong mga ano na to, mga video na to. Hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Nag-umpisa pa lang ako din. Unang hearing niyo pa lang po, Sen, eh. Unang hearing pa lang ako. Oho. Alam ba niya kung gaano kalawak? Alam ba niya kung gaano kalawak ang multong kinakaharap ng ating bansa? Wala naman kasi silang direksyon na magtanong eh. Nagtatanong lang sila sang-ayon doon sa kanilang nalalaman. Yan. Eh, hindi ko kayo papatulan. May iksi ang mga kokote nyo. May diferensya pa ang mga ulo nyo. Kaya hindi ko kayo papatulan. Tila si Karen Davila ang tinutukoy ni Senador Marcoleta ng Yung gano'n? Di ako ho, simula pa lamang, di pa simula ang election, Sen, eh. Itinalaga ko na kayo dyan, eh. Ay, hindi mo. Ayun kasi maraming mga talagang tumataas ang kilay na nanalo to si Marcoleta. Sikat siya? Hindi. Pero magaling siya? Oo. Sigurado ako magaling to si Marcoleta. Hindi pa natin kilala ang totoong pagkatao nito kasi hindi naman ito katulad ng mga politiko na anak ni ganito, anak ni ganyan. Kumbaga siya, inano niya yung sarili niya eh. Iginapang niya yung sarili niya. Hindi ito galing sila sa pamilya ng mga politiko. Pero ito si Marcoleta, masasabi ko, maayos ang ano nito, ang moral compass nito. Ito si Karen Davila kasi, tsaka itong putang ina to si Llamas. Alam mo yung si Llamas, yung nakanganga? Yan yung punyetang namimili ng DVD. Namimili ng peking DVD dyan sa Cherry Pudarama. Oo, pero ang alam ko, taga-gobyerno yan. Tapos nung panahon ni Pinoy, Pinoy ba o Gloria? Matindi ang laban ng pamahalaan patungkol sa mga pirated na mga DVDs, videos, and the likes. Taga-gobyerno tong ulol na to, bumibili ng DVD na peke. Hayop na yan. Ganyan kawalang prinsipyo yung mga kupal na yan. Tas kung makapanita sila ng mga nasa gobyerno, ganun-ganun. Akala mo nagtrabaho ng matitino nung sila yung nasa gobyerno, kakapal ng mga mukha. Ito naman si Karen Davila, ang hilig din manita ng manita, nanalo eh. Baya mo na, sitahin mo si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan kasi nanalo yung mga yun. Hindi nga nangampanya mga putang ina dahil alam nila matatalo sila eh. Tapos nanalo, dapat doon ka mag-alala. Binoto to ng iglesia eh. Kahit nasabihin mo 2 million plus 4 million kung ilan man lang yung iglesia na yan, ilan din ang KOJC members ang bumoto dyan. Hindi lang, parang kasi lumalabas, feeling nila, masyado nilang minamaliit eh. Itong mga kupal na to, minamaliit nila yung mga simbahan eh. Akala nila hindi kayang makapagpanalo ng mga politiko, ng mga endorsement ng mga simbahan. Kaya nga kayo nanliligaw sa mga church leaders eh. Kasi malakas ang simbahan eh. Tapos sisitahin nyo to si Marcoleta na hindi dapat nanalo. Porkit si Marcoleta nagtanggal ng prangkisa ng ABS-CBN eh. Hindi nyo na matanggap yung pagkapanalo yun. Si Karen Davila, may hablig din itong babaeng to. Wala kang naniniwala na mananalo ko. Nakita mo, Sila po yun. Sila po. Nakita mo ba yung isang broadcaster ba yun na babae? Ay, oho. Nakakaawa yung broadcaster na yun eh. Totoo. Hanggang ngayon po, mukhang hindi pa niya matanggap sa kanyang sarili. At meron pa siyang kapares ng kanyang pananaw din, Sen. Yung si Boy DVD, yung nakuna ng fake DVD niya sa may Congressional Avenue na hanggang ngayon, bakit daw? Sino ba yung Boy DVD? Kilala ho nila yan. Ang pangalan natin, Llamas. Ano ba sabi? Ano Kasi sabi? sinasabi niya, bakit daw parang selective kayo? Parang pinipili nyo lang? Bakit yun at yun lang daw atang napagtutunan nyo ng pansin, Sen, ng Blue Ribbon Committee? Napanood mo? Sinabi niya? Parang yun po ang yun po lumalabas yan. Ako, iniwasan ko na manood doon sa mga yun kasi wala namang magandang sinasabi sa inyo yun eh. Bakit naman sinabing selective? Kasi nga ron daw po, parang ang dating doon sa kanyang sinasabi ay mga opisyalis lang daw po ng DPWS ang inyong tinitignan. Di parang yung broadcaster na babae. Yun napanood ko yun eh. Kaya nga magkasintono sila, Sen eh. Kaya kung magsalita pa naman yun eh, akala mo tumatakbo, hindi mo maintindihan, di ba? Oho. Subukan mo tumatakbo ka, nagsasalita ka, humihingal ka. Yung pagka yun eh, nagtatanong, humihingal eh. Ano? Kakapusing ka ng hininga nun, Sen. Kapag ako'y nakikinig doon, ako ang napapagod eh. Nakikinig lang ako, pagod na pagod ako eh. Kaya ayaw kong pakinggan yun eh. Ganun po ba? Ang sabi niya, ay bakit ang DPWH lang? Mariusip ng mga tao ito, sabi ko. Nag-umpisa pa lang ako din. Unang hearing niyo pa lang po, Sen eh. Unang hearing pa lang ako. Alam ba niya kung gaano kalawak?
Alam ba niyo kung gaano kalawak ang multong kinakaharap ng ating bansa? Oho. Ang problema sa ganyang mga tao, lalahatin ko na sila, mga ganyang uri ng tao. Yung mga ganyang sariling kaisipan. Mapa-broadcaster ka, o kung ano man, basta ganyan kayong mag-isip. Pati vlogger, Sen, marami din ganyan. Pagka ganyan kayong mag-isip, talagang wala na akong magagawa sa inyo. Opo. Okay. Hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Mayroon po yung paglalarawan yan, Sen. Paano ka mag-iimbestiga nang hindi mo muna ilalatag? Kumbaga sa korte. Laying the predicate. Sasabihin ng korte sa'yo, Counsel, you need to lay the predicate. Hindi pwedeng hindi ka mag-lay ng predicate. Siyempre. Ilalatag mo muna. Isa-isa mo ngayon. Ba't kaya? Saan ka naman nakakita ng mga ganyan na? Ang gusto ata, sa unang araw pala, ipatawag din na lahat ng mga... Wala naman kasi silang direksyon na magtanong eh. Nagtatanong lang sila sang-ayon doon sa kanilang nalalaman. Yan. Hindi ko kayo papatulan. May iksi ang mga kukote nyo. May diferensya pa ang mga ulo nyo. Kaya hindi ko kayo papatusin. Kaya alam mo, hindi ako nagpapa-interview sa mga yan eh. Sabagay, yung babae na yon ng broadcaster, hindi ako interviewin doon kahit anong mangyari. Sa nervyos niya siguro. yun ang tingin nyo, Sen. Kahit anong mangyari talagang hindi sila magkatangka na... Sinubukan ko sinubukan ko nang magparating sa kanya na pakisabi mo nga sa kanya ako na interviewin naman niya ako. Yan. Kasi ang nakausap ko, isa sa pinakamatalik niyang kaibigan. Okay. Matalik na kaibigan kasi yung sasabihin ko na ang totoo, sang-ayon doon sa kaibigan ko, tinulungan siya na yung anak niya ipagamot sa Taiwan. Kasi magkaibigan sila. Opo. Kaya sabi niya, pinat yan. Sabi niya, hindi pwedeng hindi niya ako, Mapagbigyan. Sige. Try. Try mo nga. Pag-intingiti ako eh. Ako pagdating sa akin, tama ka ko, ayaw na eh. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Yung mga yan, may mga sakit. May mga sakit yan. Ano po sakit? Gusto lang nila tanungin yung gusto nilang tanungin. Ayun. Kaya paikot-ikot lang sila sa isang subject matter. Opo. Na akala nila nakagagawa sila ng mabuti sa bansa. Hindi sila makakapaglahad ng objective. Hindi kagaya natin. Kung ano yung tama, yung nagdi-discuss natin. Siyempre po naman. Diba? Opo. Oo, dun lang tayo sa tama. Kasi si Karen Davila eh. At tayong kikilingan. At yung taong bayan, taga-subaybay natin, magsasabing, tama, mali, di ba? Hindi kasi natin kinukupo yung kaalaman sa di ba? Isip-isipin mong... Yan yung isa. Yan yung isang banat ni Marcoleta. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
Wala